Okay, Sir Leon, simulan na po natin itong good news na inyong i-explain sa amin ngayon. Magkano po ba ang itinaas ng funeral benefits ng GSIS at kailan po ba ito effective? And kapag sinabi po nating GSIS, sino po ang covered dyan? Go ahead po. Itong July 13, itinaas po sa 50,000 pesos ang funeral benefit ng GSIS mula sa dating 30,000 po ito. Ito po ang unang pagtaas ng benepisyo mula noong September 2015. So sa nakalipas ng mga taon, tumaas din ang mga gastusin sa pagpapalibing at iba pang kaugnay ng mga serbisyo. Kaya po minabuti ng GSIS na iakma ang halaga ng benepisyo sa kasalukuyang pangangailangan ng mga pamilya ng mga miyembro at pensyonado ng GSIS. Kapag sinabi po ninyong GSIS, sino po ba ang covered po dyan? And yung po bang mga nag-retire na ay pwede pa rin makover? Sige nga po sir, para po sa kaalaman ng lahat, kasi this is really very good news. But, kanino ba nag-a-apply yan? Go ahead po sir. Po, unang-una po na-mention po muna ni Ma'am Annie yung layunin po ng pagbigay nitong 50,000 na pag-increase from 30,000 to 50,000. So, alam mo naman po natin na medyo mabigat ang ganitong panahon, hindi lamang emotional kundi financial din para sa mga nawala ng mahal sa buhay. So sa pagtaas ng funeral benefit, nais po naming makatulong na maibsan ang ilan sa mga agarang gastusin ng pamilya. So, yung pangalawang tanong po ni Atty. Dat, so ang members po ng GSIS ay lahat po ng empleyado ng gobyerno at yung mga pensyonado po na nagsilbi na sa gobyerno at nakaabot ng minimum requirement ng pag-contribute sa GSIS para po sila ay mag-qualify to a lifetime pension. By minimum requirement po, Sir Leon, ano po ang ibig sabihin po nun? Ilang taon po dapat silang nagbabayad? At saka pag sinabi po ninyo na dati, nagwo-work sa government, paano po kung nag-retire na? Hindi na nag-work sa government pero nakaserve naman ng ilang taon. Go ahead po. Can we be more clear para po maintindihan po ng lahat? Opo. Sa lahat po na nagsilbi sa gobyerno, may minimum requirement po tayo na at least 15 years of contribution po sa GSIS para mag-qualify ka po sa old age pension. So ito po, pag umabot ka na ng 60 years old at ikaw ay mag-retire, meron ka na pong dalawang option. Is either pipili ka ng 5-year lump sum kung saan pwede kang mag-pension after 5 years or yung immediate pension na merong immediate pension na may 18 months lump sum upon retirement. So yun usually ang target talaga ng GSI, ng mga empleyado sa gobyerno, maka 15 years of contribution sa GSIS para po sa habang buhay na proteksyon nila. Okay. So ayun, Miss Annie. 15 years, 1-5. So Yes, po. kung like ako, nagtrabaho ako noon sa Supreme Court, lumipat ako sa Congress, parehong gobyerno yun. Kung nagtrabaho ako sa Supreme Court ng 10 taon and 5 years sa Congress, that's a total of 15 years, covered po yun, Sir Leon, correct? Basta po makakumpleto ka po ng 15 years kahit aggregate po yun. Kahit magkaiba-ibang agencies, basta po na ang total po nun ay 15 years, ay pwede ka po mag-qualify to a pension. Although meron pong mga ibang mga miyembro na umabot na sa 65 years old, di po ba, compulsory retirement na yon at hindi pa rin nakaabot sa 15 years, yung civil service po ngayon ay merong pwedeng mag-request ang employer mo na agency mo for an extension of service for the purpose of completing the 15-year requirement
para po maka-pension habang buhay sa GSIS. Ilan ang inaasahang makikinabang sa pagtaas ng funeral benefits? Sir Leon, mayroon ba tayong datos dito? Yan, go ahead po. Thank you. Ayo. Opo, Ma'am Ani. Taon-taon po tinatay ang mga 21,000 hanggang 25,000 na pamilya ang tumatanggap ng funeral benefits sa GSIS. At aabot din naman po sa 1.25 billion kada taon ang inilalaan ng GSIS para po sa benepisyong ito. Okay. Billion pang pinag-usapan natin dito, Attorney Dot. Serving the 21,000 to 25,000 beneficiaries nitong program na ito. A total of 1.25 billion ang inilalaan ng GSIS for this project. Ayan. So, magandang balita Yes. ito. Okay. Yes, Sir De Leon, ano po yun? Po, Ma'am Ani, na ito, yung mga usually, ito pong mga benefit sa funeral benefit, ito po ay binibilisan po namin ang pag-process ito dahil naintindihan po namin ang pangangailangan, immediate na pangangailangan ng mga pamilya ng nasawi. Paano po mag-a-apply ang maybe the family for the funeral benefits po? Meron po tayong mga application form nito, ano? Unang-una po na requirement natin, syempre yung death certificate. Kailangan po meron po tayong death certificate na yan. At kung asawa po mag-file, itong kailangan at isang valid ID at mag-fill out po ng application form at isubmit lang po sa GSIS. Yung forms po natin ito ay available sa GSIS website po. I-download lang po para ma-fill out at para pagpunta po sa GSIS ay kompleto na at ma-file na po kagad natin. At kung ang mag-claim naman po ng funeral benefit ay other than the spouse, anak, o sino man po na gumastos doon sa funeral expenses, nire-require po natin ang official receipt. So, tignan lang po yung mga detalye ng mga requirements natin. Nasa website po ito para po sa guidance po ng lahat. Ganda. Maganda ito, Miss Annie, kasi kung kunwari hindi pa talaga naasikaso, pwedeng magbayad muna yung anak and then ipakita mo lang yung receipt na ito yung nagastos mo, then you will be reimbursed for your expenses. Yes. Very good. Yes, Attorney. Eto. Opo. So, sabi po ninyo, pwedeng mag-apply yung spouse. Pwede rin po ang anak? Pwede po ba ang pero may requirement na po illegitimate tayo child? Opo. Sino po ang anyone priority? actually. Kasi, opo. Go ahead. Usually po, may requirement po kapag hindi po yung spouse ang mag-apply, may requirement po tayo na official receipt. At ayun nga po, ating ini-interview din pag nagfa-file para po malaman po natin kung yung mga kung sino mga tamang claimants po natin. Okay. Speaking of tamang claimants, Attorney Dot, you made mention about illegitimate. Yes. Pwede yes. ba mag-claim yun? That's a very good point. Sir Leon, pwede ba mag-claim yun? Diba? Hindi, alam mo, Miss Annie, let's be honest about it. Meron talagang mga namamatay na ang kasama na pamilya ay hindi yung legal spouse. That's diba? correct. That's correct. Totoo po yun. Ano po, paano po pagka ganun po? Attorney Dot, yung binabayaran po natin dito, yung makakapag-submit po sa GSIS ng proof na sila po yung gumastos po doon sa funeral expenses. Kaya po nag-require po tayo ng official receipt. Okay. So, ibig sabihin, okay. kahit na hindi ikaw yon, halimbawa hindi ka tunay na asawa, pero ikaw ang gumastos, doon sa'yo ibibigay. Yan ang ibig sabihin ni Sir De Leon. Tama po ba, Sir Leon? Yes, sir. Yes, ma'am. Basta nakapag-submit po ng OR. But
Usually po, ini-interview po natin ito pag nagsasubmit ng ng application. Kaya nga po ito, itong benefit na ito ay sa ngayon, pag pinafile po ito ay over the counter po. Personal po dahil may ini-interview po natin yung mga nag-avail nito. Unlike po ng ibang benefits po ng GSIS, just like yung retirement, yung cash surrender value, ang filing po nito ay online na through the GSIS Touch. Hindi na po nila kailangan pumunta sa GSIS. Online na Okay. po lahat yun. Okay. At ito rin po pala, That's bayad po good. dito ng funeral benefit, e-crediting na po to. They will be required to submit ng yung bank account nila or even GCash para doon po namin i-credit yung proceeds ng benefit para hindi na po sila mahirapan pa bumisita po sa GSIS. Once na ma-process po ng GSIS ang kanilang benefit, agad po namin itong i-credit na doon sa account na naibigay Okay. through the application. Ayun.